Okay, good morning class. Our topic for today is about length of arc. Yeah. Selamat guru mo ya. Okay. So number 15, determine the length of the arc of the curve from y is equal to e raised to x, from x is equal to 0 to y is equal to x is equal to 1, y is equal to e raised to x. Ganyan yung kanyang graph. From x is equal to 0 to, ayun. Okay, balik tayo dito. Oops. 9. So, 15. So, pag ganyan. Okay, ito yung kukunin natin na area. Area. Na length, no? Magmula dito, papunta doon. Ano kaya yung haba ng arc na yan? Of course, kung line yan, madali lang sukatin. Paano kapag curve? For example, meron tayong curve dito, no? Balagay tayo dito ng strip. Then, magbuo tayo ng triangle. Tawagin natin ito na dx. And then, ito naman ay dy. And then, ito ay ds. Kumbaga, yung ds, yan yung hypotenuse. Yung dx, tsaka yung dy, yan yung adjacent, tsaka yung opposite, tsaka yung adjacent. Okay? So, makakabuo tayo dyan ng Pythagorean, di ba? Right triangle, ds square is equal to dx square plus dy square. So, integral ito ng, integral. Ang ds natin is equal to the square root ng dx square plus dy square. So, okay? Now, express natin yung ds in terms of dx lang. So, ang mangyayari, i-divide natin ito ng parehas sa dx. Okay? And then, parehas. Divide natin. So, mangyayari magiging square root ito ng 1 plus dy over dx square, wherein ilabas natin yung pinactor out natin. So, dinivide natin ito. Dapat i-multiply din natin both yung numerator na ng dx square. No? Para balance. Nag-divide tayo, dapat mag-multiply din. So, lalabas ngayon dito si dx. Kasi ang square root ng dx square ay dx niya. So, ang ds pala natin, that is equal to square root ng 1 plus, para mas mas konti yung sulat, y prime na lang, no? Y prime square and then dx. So, ang s, or yung haba ng arc, is equal to the square root ng 1 plus y prime square dx. Or, kung gusto naman natin na in terms of x prime, di pwede rin ganito. Integral pala. Integral ng 1 plus x prime naman square, kaya lang ito ay dy. Yun yung derivation. So, balik tayo doon sa ito. Y equals e raised to x from x is equal to 0 to x is equal to 1. Okay? So, since ang limit natin class ay x, ang limit natin ay x, ang gamitin nating formula for s is itong dx para mas mabilis. Maglagay na lang ng limit ang gagawin. So, integral ito ng 1 plus y prime square dx. Ang limit natin from 0 to 1. Kaya lang, ito kasi naka y prime. So, kunin natin yung y prime with respect to x. So, y is equal to e raised to x. Ano yung y prime natin? Diba e raised to x lang? Ganyan din lang na. So, palitan lang natin yung y prime. Then, square natin.
So, S is equal to the integral ng 0 to 1 tapos square root ng 1 plus e raised to x. Magiging 2 na to, no? Kasi e-square din lang naman natin. Ito, may square dito. So, dx. Ayan. O, ilagay na lang natin yan sa calculator. I-type na lang natin sa calculator yan. And then, lalabas na yung sagot. 1 plus 0 to 1. Yan ay matagal lumabas. Hindi. 2.003 units. Okay? O, di bang dali ng integral calculus? Nung nasa nasa baba tayo, nahihirapan tayo. Kasi hindi nila tinuro yon. Ayan, 2.0. And then last, determine the length of the curve. X is equal to, ayan. I-minimize natin para may type. Nag-hirap naman. Dapat lakihan na lang natin. Okay, ito yung natin. Hanapin na, solve natin yung haba ng curve. Given x is equal to 2, quantity 2t plus 3, quantity raised to 3 halves, and then y, 3t square. Ayan, okay? From t is equal to negative 1 to t is equal to 3. So, balikan natin yung formula. That is equal to integral ng dx square plus dy square. Ay, hindi na pala kailangan yung integral, no? Yan lang muna. Okay? Yan. Ngayon, kunin natin yung dx. Ang dx with respect to time is equal to 2 multiplied by exponent of power formula. Diba? 3 over 2 tapos 2t plus 3, kopyahin yung nasa loob, tapos minus 1. Differential calculus. So, magiging 1 half. Tama? And then, dt. 2. Kasi may exponent, ay may coefficient yung 2t natin dito. And then, yung dy is 3, tapos 2, and then 3 plus t. Magiging 1 na lang to, and then, yung derivative nung nasa loob, dt. Isa lang. O, yan. Okay? Then, ipasok natin ito. I-square pa natin. Anong mangyayari? Cancel to. Cancel yun. Kapag i-square natin to, mawawala yung exponent dito. Tama? Okay? Pwede ito magiging 4. So, simplify na lang natin. Magiging 4. Tapos, i-square natin, no? Ayan, nasa labas yung 2. Ayan, ano to? Ito, nasa loob yung 2 ito, oh. Diba, derivative nung nasa loob? Ang derivative ng nasa loob, itong nasa loob ay 2 dt. Okay? Yung dito, hindi. Sige. So, simplify natin to, magiging 6, diba? Then, square natin, 36. So, magiging 36, tapos, ito magiging, mawawala yung kanyang exponent kasi i-square natin. Okay? Then, dt square. O, plus, sa dy naman, magiging 6, magiging 36 din lang. 36, tapos, babalik yung exponent na, magiging square, no? 3, ano yun? 3 plus t, no? 3 plus t square. And then, dt square. Then, palabasin na lang natin to, lagyan natin ng integral. Integral from time is negative 1 to 3. So, magiging, yung lalabas to, no? Lalabas yan. Magiging square root ng from negative 1 to 3. So, 36. At
Pati yung 36, ilabas na pala natin. Magiging 6 na. So, ito, magiging 6 na to. Integral ito ng negative 1 to 3. Tapos, ang i-integrate na lang natin ay itong 2t, tama? 2t plus 3. Okay, wala siyang exponent. Ito, ilabas natin. Pero ilagay natin sa dulo. Plus 3 plus t, naka-square root and then dt. Ayan. So, yung haba ay, so this is equal to 109.2, no? 0.2 tapos units. Okay, which is parehas naman dito kay eto. Ayan.